tutorial kung paano hanapin yung sira nitong impact drill kasi hindi na siya gumagana kapag sinaksak sa kuryente, wala nang power. Baka ganito lang yung sira ng impact drill nyo na kayang-kaya nyo namang i-repair basta may gamit kayong SOY digital tester. Ito ilalagay natin sa ohm symbol, nakaano na to, auto. Test muna natin sa kamay ko kung nagre-read siya itong digital tester. Dapat meron kayong ganito. Ito, test natin sa kamay. Hindi. Okay. Dapat hindi nyo pwede hawakan yun sa metal niya kapag itinest itong digital tester, itong impact drill. Hindi pwede hawakan yung metal niya. Ito, pag tinest natin itong dalawang tornilyo na to, ito kasama na dyan yung switch at saka yung mga wiring niya. Yung sa taas, sa ano niya, burst forward, tapos carbon, armature, stator, kasama na yan. Ito-test lang natin sa dalawang tornilyo, sabay pipindutin yung switch. Tingnan nyo lang mabuti yung gagawin ko. Ito kahit magkabaliktaran tong itim at saka pula, okay lang yan. Basta i-check natin ito sa ano niya, tornilyo. Marami nang nakakonect yan. Tapos pipindutin lang yung switch. Pag pumalo, okay, ibig sabihin walang putol yung mga wiring niya. Ayun, okay. May connection yung mga carbon niya, stator, armature, reverse forward, switch. Wala siyang putol. Yan, pumapalo siya. Okay yan. Iti-tester naman natin yung wire niya. Dito sa plug niya, tsaka sa may tornilyo niya. Sa dalawang tornilyong niya, check natin sa isang plug. Tapos sa isang tornilyo. Pag pumalo, wala, kabila. Okay. Okay yung kabilang linya niya, pumalo. Tapos sa kabilang plug naman, sa metal. Tapos sa tornilyo, sa may switch, hindi pumalo. Ibig sabihin, sa wire yung may putol. Hanapin lang natin yung putol nito. Ito kadalasan nasisira sa mga grinder, impact drill. Kadalasan talaga ganito yung sa wire niya kapag humihinto. Tanggalin lang natin yung nakatornilyo sa kanya na lock para mahanap natin yung putol nitong cord na to. Kung humihinto man yung mga grinder nyo, impact drill o yung ibang power tools, yung lagi nagagalaw yung cord niya, minsan malamang lagi ito yung sira niya, yung napuputol. Ito, tinuktong na to na may-ari dati. Naputol dati tapos dinuktong niya. Tanggalin muna natin yung sa niya, sa switch niya, yung tornilyo. Hatakin natin yung wire niya. Ito yung pinagkabitan ng electrical tape. Tanggalin din natin yung pinagkabitan para mahanap yung may putol nito. Takin natin. Ito, check natin yung cord nito. Iduduktong lang natin itong dalawang wire na to. Tapos maya i-check natin yung sa plug niya. Kung dito talaga yung may putol, ayun. Ibig sabihin walang putol sa cord niya na mahaba. Wala siyang putol. Ito naman yung itetest natin, yung maikli. Diyan madalas napuputol yung wire niya sa loob. Itong lagi nagagalaw. Check natin. Ayan sa may blue. Okay, itong sa itim. Ayun. Ibig sabihin sa itim yung may putol na sa loob.
Ito yung sa mahabang wire, yung cord. Ito yung wala ng putol. Balik na natin sa switch niya sa may tornilyo. So may dalawang tornilyo. Nakabit na natin yung cord niya sa switch. Ito gamit ulit tayo ng SOI digital tester. Dapat meron kayo nito para ma-repair nyo yung mga napuputol-putol yun na cord para mahanap nyo kaagad. Lagay muna natin sa plug niya sa dalawang metal. Hindi pwede hawakan ng kamay. Lagay natin sa may butas, sa may dalawa. Ayan, nakalagay na. Sabay pipindutin yung switch. Ayaw pumalo na. Ayun lang madalas yung sira kapag huminto.